Chapter 9, beginning at verse 24. Hallelujah. Hindi baga ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhin ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsitamo kayo. Verse 25, at ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira, ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira. Verse 26, ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Verse 27, for the last verse tayo ng 27, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakali sa anumang paraan pagkapangaral ko sa iba ay ako rin ay itakwil. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanya pong mga salita. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, maraming salamat sa napakalaking pribilehiyo po sa mga sandaling ito na kung saan malaya po kami na magbubulay-bulay, mag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin ko po, O Diyos, ang wisdom, knowledge, and understanding sa iyong salita, nagmumula sa iyo. Mananatili pong bukas ang aming puso, ang aming kaisipan, na upang ang iyo pong mga salita, O Diyos, ito po'y malayang kumintal sa aming puso at magrema po ito sa bawat araw ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, at dalangin ko po na ikaw po ang siyang magsalita ngayong sandaling ito. Ikaw ang siyang mangusap, Panginoon. At patuloy mo akong itago sa iyong likuran na upang ikaw ang siyang maranasan, maobserbahan, makita, at hindi po ang aking kahinaan. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo. Pinupuri ka namin, pinaparangalan ka namin, Panginoon. Marapat ka lamang purihin, sambahin ang aming buhay. Sapagkat kilala namin, O Diyos, ang aming pong sarili walang magagawa kung wala ka sa aming mga buhay, Panginoon. Sa gabing ito, kiniklim namin, nire-receive na po namin ang katagumpayan ng iyong gawain hanggang sa kami matapos. Maraming salamat po, Panginoon. Binabalik ko po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen and amen. Thank you po. Ayan. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nilagyan ko po, pinamagatan ko pong matyaga sa takbo ng pananampalataya. Alam niyo po sa paglilingkod sa Panginoon, sa ating pong pagpapatuloy sa paglilingkod, may mission po eh. Mayroon pong pinagagawa ang Panginoon sa atin. At yung pinagagawa ng Panginoon sa atin, ay hindi po ito basta-basta. At sa ating pong paglilingkod, once na lumahok po tayo sa larangan ng paglilingkod sa Panginoon, sumali tayo sa larangan ng paglilingkod sa Panginoon, may gantimpala po. May gantimpalang nakalaan sa atin po na handang tumanggap ng tungkulin ng paglilingkod sa ating Panginoon. At sa ating pong pagtanggap sa paglilingkod sa Diyos, hindi po basta-basta. Hindi po ganoon kadali. Hindi po ganoon kadali ang pagtanggap natin sa paglilingkod. At lagi nating tandaan po na sa ating pong paglilingkod, yun nga po may gantimpala. Hallelujah. Ang sabi po dito sa verse 24, glory to Jesus.
Verse 24, ang sabi niya, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhin o sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. Sabi dito ni Apostol Pablo na tayo po'y inihalin tulad niya sa isang mananakbo, sa isang nananampalataya na nagpapatuloy. At dito inilarawan niya ang isang palaro o paligsahan na kapag ikaw ay sumali sa paligsahan, mayroon pong nananalo. At kapag ikaw ay nakipagpaligsahan at ikaw ay sumali sa takbuhin, makakamtan mo ang tagumpay. Parang ang luhika po nito parang volleyball. Yan. Parang volleyball. Ang halimbawa po, ang iyo pong ikaw po ay bihasa sa paglaro ng volleyball. Ikaw po ay gift mo ang larangan ng paligsahan ng volleyball. No po? Pero ayaw mong sumali sa larangan ng paligsahan ng volleyball, ika nga. Sa tingin po ba natin, kahit na bihasa ka, kahit na magaling ka, marunong kang maglaro ng volleyball, kung ayaw mong sumali sa larangan ng laro, di po ba never ever kang makapuntos? Never and ever na mailagay yung pangalan mo doon ang 1 point. Di po ba? Kasi hindi ka sumali. Pero naniniwala po ako mga kapatid, na kahit na hindi mo gift ang volleyball, parang hindi ka bihasa sa larangan ng laro o paligsahan ng isang volleyball, pero sumali ka. No po, tinry mo lang na sumali sa isang palaro ng volleyball. Kahit hindi ka marunong humampas ng bola. Pero pag ikaw ay nandoon na sa ring o nandoon na sa paligsahan, may possibility na ikaw ay makapuntos. Yes. Di po ba? May possibility, may posibilidad na mailagay yung pangalan mo 1 point. Ganon din sa paglilingkod sa Panginoon. No po? Inilarawan po dito na ang isang mananampalataya, kinakailangan sumali siya sa larangan ng pananampalataya, sa larangan ng paglilingkod sa ating kahit wala kang gift or wala kang wala kang alam sa larangan ng paglilingkod, pero pag sumali ka sa larangan ng paglilingkod sa Panginoon, may possibility at ikaw ay magkakaroon ng gantimpala balang araw. Sabi nga po ng ating sa verse 24, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. Sa larangan, ito po'y tinutukoy po dito, yung ating paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Matyaga sa takbo ng pananampalataya. Number 1, amen, siyempre may sariling pagpapasya. Amen? May sariling pagpapasya. Tayo pong lahat nagpasya. Tayo pong lahat nagpasya na maglingkod sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay nag-response sa tawag ng Panginoon. Tayo pong lahat ay nag-response sa kagustuhan ng Panginoon. Amen po ba? Tayo pong lahat ay nagpasya. Ang pinaka-number 1 na pinakamahalaga na pagsali natin sa larangan ng pananampalataya ay pagpapasya.
Kasi once na tayo po'y nagpasya sa larangan ng paglilingkod, sa larangan ng pananampalataya, alam natin ang ating ginagawa. Alam natin ang prinsipyo ng paglilingkod sa Panginoon. Alam natin ang prinsipyo kung bakit tayo nasa larangan ng pananampalataya o nasa larangan ng paglilingkod sa Panginoon. Amen po. Kaya kapag tayo po'y nagpasya, hallelujah, may possibility 100% makakatanggap ka ng gantimpala mula sa Panginoon. Ang ating pong pagpapasya na paglilingkod sa Panginoon, ito po'y may kagalakan. Amen. Hindi napipilitan. Ang pagpapasya ay may kagalakan. Ang paglilingkod sa Panginoon ay may kagalakan. Ang paglilingkod po sa Panginoon, actually po, huwag niyong ma-misinterpret, hindi po ito isang tungkulin. Hindi po ito isang kabigatan. Ang paglilingkod sa Panginoon, ito po'y pribilehiyo lamang po sa buhay natin. Na hanggat buhay tayo, hanggat taglay natin ang kalakasan na kaloob na mula sa ating Panginoon, napakalaking pribilehiyo po na mapaglingkuran natin ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Yung ikaw ay mayroong pagkakataon na magpasya sa paglilingkod sa Panginoon is a big privilege to us. Galing po yan sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga sabi nga po sa aklat ng Galatia, samantalahin mo ang pagkakataon. Hanggat may pagkakataon, doon natin samantalahin ang paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Doon po natin na ibigay lahat ng pagpapasya na mayroon po tayo na kaya nating gawin. Hallelujah, sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil promise naman ng Panginoon po mga kapatid, na sa ating pagpapasya na paglilingkod sa Panginoon may gantimpala. Amen? May gantimpala sa lahat ng nagpapasya na maglingkod sa ating Panginoon. Kung hindi po tayo nagpapasya o magpapasya na maglingkod sa Panginoon, never tayong magkaroon ng gantimpala mula sa Diyos. Yes, ang sino mang nagpasya, nagkaroon ng sariling pagpapasya sa larangan ng paglilingkod sa Panginoon, you're blessed. Pinagpala tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Kung dito man sa lupang ito maraming paghihirap, kung dito man sa lupang ito maraming pagsubok, kung dito man sa lupang ito marami tayong bagay-bagay na hindi natin kayang gawin at hindi natin kayang kontrolin. Hallelujah. Dahil sa ating pagpapasya na paglilingkod na ito sa ating Panginoon balang araw, papahirin ng Panginoon ang ating mga luha. Papahirin ng Panginoon ang ating mga hapis, ang hinagpis. Papahirin ng Panginoon ang ating mga kapaguran. Papahirin ng Panginoon ang lahat, hallelujah, ng mga sacrifices na ginawa nating pagpapasya sa paglilingkod sa Panginoon balang araw. Amen. Glory to God. Lagi nating tandaan, may sariling pagpapasya. Amen. Glory to Jesus. And then number 2, glory to God, matyaga sa pananampalataya o matyaga sa takbo ng pananampalataya. Number 2, sabi dito sa verse 25, at ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira, ngunit tayo yaong walang pagkasira. Praise the Lord. Number 2, may sariling disiplina. Alam niyo po sa paglilingkod sa Panginoon, marami pong itinuturo ang ating Panginoon na para tayo po'y lumago sa paglilingkod sa pamagitan po ng may sariling disiplina o self-discipline. Alam niyo po sa larangan ng palaruan, ang naalala ko po dyan ay yung mga boxer, like Manny Pacquiao. Po. Illustration ko lang mga kapatid. Si Manny Pacquiao po, paglalaban po siya, kung ano yung ginawa niya nung una, ganun pa rin.
Ibig sabihin, kung ano yung ensayo niya, ganun pa rin. Bagamat champion na siya, pero pagdating doon sa larangan ng laro, ganun pa rin ang kanyang ensayo, ganun pa rin yung kanyang exercise. No po, may disiplina, ika nga. Kung ano yung umpisa niya, nung nag-umpisa siya, kung ano yung umpisa niya na pag-boxing, ganun pa rin hanggang siya ay champion na. Hanggang sa tinaguriang na siyang 8 world championship, 8 division champion, ganun pa rin. Kung ano yung exercise niya, ensayo niya, ganun pa rin. May kalakip na disiplina. Minsan ganun din sa paglilingkod po, mga kapatid. Hallelujah. Babalik at babalik tayo sa sariling, alam niyo, about the salvation. Babalik at babalik pa rin tayo sa turo at pangaral ng ating Panginoon. Amen. Babalik at babalik pa rin tayo doon sa pinaka-ugat ng ating pong pagkakilala sa ating Panginoon. Amen. At marami po ang itinuturo ng paglilingkod sa atin pagdating sa disiplina. Amen. May disiplina. Hallelujah. May sariling disiplina, ika nga. Amen. Pagdating sa discipline, mga kapatid, marami tayong natututunan diyan. Alam niyo po, ang isang natutunan ko pagdating sa discipline, hallelujah, no po, kinakailangan yung action natin ay alam niyo, makapagdala pa rin ng blessing, no po. Yung wife ko noon, yun yung grabe yung discipline ni Lord sa akin sa bagay na yun. Simula noong nagpasya po ako na mag full-time sa ministry bago mag-pandemic, 2018, sabi ko mag full-time na tayo sa paglilingkod. 2019 naganap. May trabaho kami dati, tapos resign kami parehas kasi nga naaagaw ng linggo. Mahirap kasi pag nangangamuhang ka pagdating ng linggo, may trabaho, minsan overtime, ganon. Hindi ako masaya. Nawawala na yung joy ko dahil nga nakukompromise yung Sunday. Wala na nga akong sabi ko, nakukompromise siya. Sabi ko, Lord, gusto ko yung Sunday man lang ay ma-full ko para sa'yo. Walang ibang tanging paraan, kundi iwanan ko yung trabaho ko at maghanap ako ng trabaho na kung saan ako yung magiging boss, ika nga, no? Yung sarili ko yung oras. Kaya yun nga, ang naisip ko ay magtinda. Mag-rolling, yan. Para sarili ko yung oras. Kaya during 2019, no po, nagtinda na kami. Pero sa hindi, alam niyo po yon, sa larangan ng paglilingkod ay dumating po yung trials. Na-diagnose si wife ko noon ng brain tumor. Ang bilis ng pangyayari. No po, parang alam niyo po yon, naalala ko si Hope, pero grabe po, no, yung trials. Pero tinuruan ako ng Panginoon sa bagay na yun. Kasi ang aking father, ang aking mga relatives ay unbeliever. Ang kasamahan ko sa bahay ay unbeliever kasi nga nakitira na lang kami, naninirahan na lang kami, nakitira na lang kami, ganon. Siyempre born again ka, mananampalataya ka, nakamasid sila. Sabi nga nung isang pinsan ko at tiyuhin ko, sabi niya, iwanan mo na kasi ang pananampalataya na yan. Sabi niya ganon. Kasi ganyan ang nangyari. Kaya sa akin, ang disiplina na ibinigay ng Panginoon sa akin, hindi ko ipinakita sa kanila na struggle ako. I mean, hindi ko ipinakita sa kanila na parang problemado ako. Kumbaga sa joy, no po, ay malungkot kung sa malungkot, masakit kung sa masakit, pero hindi ko pinapakita sa kanila yung nararanasan kong hapdi sa problema.
Kasi nga biglaan nga naman. Wala na kami makuhaan. Alam niyo po yun, dumating yung time kasi nga nagmi-maintenance na siya noon ng 1,300 daily. Tapos wala na akong trabaho. Tapos almost 2 years po yung ganon. Tapos bumagyo, natanggal yung yero ng bahay ng aming tinitirahan. No po, hindi ko alam saan ko ilalagay si Mrs. noong mga panahon na umiiyak ako. Pero hindi ko pinapakita sa kanila yung pag-iyak ko. Lalo na sa mga parents ko. Sabi nila, kakaawa naman si Rodel. Ginagawa ko, punta akong bayan, nakatricycle ako. Umiiyak ako kay Lord. Wala akong iba. Pagka gusto kong umiyak, sumigaw, lumalayo ako. Gusto ko ako lang mag-isa. Kasi ayaw ko na maramdaman nila na very struggle ako. Lalo na sa mga anak ko. Naawa sila. Pero hindi ko pinapakita. Alam niyo po yung gano'n. Minsan nga naglalakad ako sa kalye dahil nga walang pamasahe at bibili ako ng gamot. Madaling araw, may nakakita sa akin. Sabi sa akin, bro, bakit ka naglalakad? Iwan ko ba may mga highway gano'n. Pandemic po noon. Sabi ko, hindi ako naglalakad. Anong ginagawa mo? Sinusukat ko lang yung mamanahin ko sa Diyos. Alam niyo po yung gano'n, umiiyak ka, pero yung bang masasabi ko na isang discipline sa ating paglilingkod. Kasi po, once na out of control po tayo na kung saan tayo ay nakitaan ng very struggle at alam niyo po yun, nakitaan ng panghihina. No po. Hallelujah. Napakahirap po. Kaya umiiyak ako sa Lord. Salamat sa Panginoon sa discipline na pinakita niya at pinaramdam niya sa akin noon. Ngayon po, sabi ko, hallelujah, honest to goodness, sabi ko, ngayon wala nang bagay na mahirap na susukuan sa paglilingkod sa Panginoon. Minsan yung mga problema po, hindi tayo exempted yan. Lalo na sa trials, problem. Sabi ko nga, ang mga problema na yan ay vitamins ng Kristiyano because sa gitna ng problema, kung tayo man ay dumadanas ng problema, sabi ko nga, hidden blessing in disguise yung mga trials na yan. Minomold lang ng Panginoon, minomotivate lang ng Panginoon, hinuhubog lang ng Panginoon, pinatatatag lang ng Panginoon yung damdamin natin sa pagsali sa paligsahan ng pananampalataya. Amen. Hindi papayag ang Panginoon po na manatili tayo sa ganoon. Hindi papayag ang Diyos. Hallelujah. Dahil ang problema may katapusan, ang mga trials ay may hangganan. Amen. Lahat po ng nararanasan natin trials and problem may hangganan. May katapusan po yan. Lagi nating tandaan. Hindi dapat nating tambayan ang problema. Hindi natin dapat tambayan yung mga trials na yan. Hakbangan natin. Hahakbang tayo kung kinakailangan tayong tumakbo sa ngalan ng paglilingkod, sa larangan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po, hindi yung takbuhan, hindi yung tatakbuhan natin yung problema, hindi po. Ibig sabihin po, hallelujah, lalo tayong nagiging malakas sa gitna ng problema. Amen? May sariling disiplina. Hallelujah. And then number 3 mga kapatid, ang number 3 po ay sa verse 26. Ang sabi po sa verse 26, ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsisisapalaran. Sa ganito rin, ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Hallelujah. Sabi ni Apostol Paul, hallelujah, may sariling direksyon. Ang paglilingkod natin sa Panginoon dapat may sariling direksyon. Hindi siya bara-bara, ika nga, no? Hindi siya sa walang direksyon. Ibig sabihin, ang paglilingkod sa Panginoon may direksyon talaga. Nakatingin sa Panginoon. Focus sa Panginoon. Mayroon bang tumatakbo na ang kanyang mukha ay nasa likod? Hindi po. Mababangga siya. Yung bang mabilis siyang tumakbo pero ang lingon niya ay nasa likod, naranasan niyo po ba yung ganun tumakbo? Walang ganun. Lahat ng tumatakbo ang kanilang mata, ang kanilang direksyon ay naka-forward, nasa malayo. Amen? Nasa malayo. Kahit nga sa pagbibisikleta pag nagbisikleta ka,
na ang iyong mga mata nasa likod mo. Hindi naman hindi gano'n, di ba? Kundi nakapokus. Amen. May sariling direksyon. Ibig sabihin, sa ating paglilingkod sa Panginoon, sabi nga ni Apostol Paul, hindi ako sumusuntok sa hangin. Ibig sabihin, hallelujah, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, may kabuluhan. Amen? Hallelujah. Alam niyo po naalala ko po, may mga biruan sa church. May mga nasa simbahan daw na taga-Sambales. Pag sinabing taga-Sambales, samba aalis. Wala lang, ganun lang. Sambales. Ganun yung mga ibang terminology ng ibang mga nagbibiruan. Hallelujah. Simba alis, simba alis. Pag linggo si simba aalis. Ganun lang. Walang direksyon. I'm sorry to say, pero ang tinutukoy dito na may direksyon, sumusuntok siya na may tinatamaan sa paglilingkod sa Panginoon sa atin, may direksyon, may kabuluhan. Amen? Mayroon pong, alam niyo yun, mayroon pong vision, mayroon pong mission. Hallelujah. Katulad ng ating pong platform, may mission. Hallelujah. Sabi ko nga, lagi kong pinatitestimony nito. Po, napulot kong aral sa platform sa pagsama namin noon sa Gabaldon. Amen, mga bata. Kaya sabi ko, Lord, i-apply ko rito sa Pangasinan. Hallelujah. Kaya living by faith, i-apply ko po rito. Kasi alam niyo po ang mga bata, hallelujah, pag nahasikan mo yan ng butil ng salita ng Panginoon, dadalahin niya yan hanggang sa kanyang paglaki. Parang kawayan, di ba? Yung kawayan po, pag malaki na siya, hindi mo na siya may tuwid mababasag na siya Yung kawayan, yung matayog na siya, pag ituwid mo yan, mababasag na. Pero kapag pa lang siya, yung tawag dito sa Pangasinan is labong. Pag labong pa lang siya, kaya mo pala yung palakihin yon, po. Hallelujah, naalisin mo yung mga sagabal. Susunod po yung kawayan na yon hanggang sa maging straight po siya. Ibig ko sabihin, ganun din po sa mga bata. Ang mga bata po, pag yan ay tinuruan, mission sa mga bata, talagang magbabayad ka ng halaga, hallelujah, ano pat nasa pananampalataya po tayo. Sabi ko nga po hallelujah, minsan sa totoo lang po, dumating yung time talaga na isasaing na lang namin, talagang sabi ko, iano natin sa mga bata. Alam niyo yung gano'n? Yes. Hallelujah. Kasi napakahalaga po na sa ating paglilingkod, mayroon po tayong direksyon. Nakafocus sa direksyon. Amen. Kahit na anong struggle ang dumating sa atin, focus lang tayo sa direksyon ng paglilingkod. Hindi naman lahat ng panahon wala po. Di po ba? Hindi lahat ng panahon ay wala. Kundi, hallelujah, sabi ko nga salamat sa Lord sa platform natin, lalo na sa buhay ng ating missionary, Sister Beverly, po. Sabi ko nga lagi sa aming mag-asawa yung mga kapatiran na, alam niyo yun, hindi rin maiwasan na makalapit ka, ganon. Pero ang point ko po is, hindi laman lahat ng panahon walang-wala. Darat ang aking panalangin, Lord, hallelujah, kapag ibinuhos mo na yung blessing sa aming ministry, hallelujah, doon din kami babawi sa mga tao na helping hands siya, lalo na sa gawain, lalo na sa mga lingkod ng Panginoon na talagang grabe po yung puso nila. Alam niyo yung gano'n? May sariling direksyon ang ating paglilingkod. Direksyon. Amen? Huwag tayong sumuko sa ating pong paglilingkod. Amen. Kasi nga po may kasabihan, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Amen. Glory to Jesus. And then lastly, mga kapatid, panghuli po tayo, this is verse 27. Glory to Jesus. Ang sabi po dito, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakali sa anumang paraan, pagkapangaral ko,
sa iba, ako rin ay itakwil. Dito po, ang point ni Apostol Paul, hallelujah, sa message ng verse 27, mayroon siyang sariling pagtanggi. Alam niyo po sabi ng ating Panginoon, tayo daw ay magpakabanal, di po ba? Paano po ba yung pagiging banal? Sabi ko nga po ang pagiging banal ba, magsusuot ka ng puti, maglalagay ka ba ng ako'y Kristiyano na may tali, no po? Yung iba nga hindi nagpapagupit para matawag na banal, di ba? Yung iba. Pero alam niyo po ang naniniwala po ako na ang isang pagiging banal, kabanalan na tinutukoy ng Biblia, marunong kang tumanggi, hallelujah, sa maaaring magpakahiwalay sa iyo sa harapan ng Panginoon. Marunong kang tumanggi, hallelujah, sa maaaring magpawasak sa iyong paglilingkod. Sabi ng Panginoon sa aklat ng Mateo, chapter 10, na huwag mong katakutan ang pumapatay ng laman. Ang katakutan mo ay yung pumapatay ng spirito na magdadala sa iyo sa impyerno. Ibig sabihin po mga kapatid, hallelujah, may sariling pagtanggi, may sariling pagsupil. Ibig sabihin iba po yung interpretation ng may sariling disiplina sa may sariling pagtanggi. Ang pagtanggi po kasi very hard. Masaktan o masaktan, parang ganon. Basta tatanggihan mo ang maaaring magpahiwalay sa iyo sa Panginoon. Sinusupil yung sarili. Ibig sabihin. Amen? Kaya minsan dumating yung time kay Apostol Paul na, ano ba ito? Hindi niya maintindihan yung sarili niya. Kung ano yung gusto kong gawin, yun ang ayaw kong gawin. Kung ano yung ayaw kong gawin, yun ang gusto kong gawin. Di ba? Sa akin po, sa totoo lang, napakahirap din po na mapabilang din ako sa ganitong paglilingkod. Kasi marami rin akong bisyo nung araw. Magulo ang pamilya namin nung araw. Kabataan ko po, hindi ko naranasan po ang magiging bata. Yes, hindi ko naranasan. Grade 1 pa lang ako, grade 2, naramdaman ko po yung kahirapan, hindi lang yung kahirapan, yung kaguluhan ng pamilya. Tatay ko noon, lasinggero, sugarol, hindi mo makita sa kanya yung pangarap. Mas gusto pa niya na hindi kami mag-aral. Mas gusto pa niya nagtatabas ako ng tubo noon. Grade 2 ako noon, nagtatabas na ako ng tubo. Sa lugar namin dito sa Pangasinan, puro tubuhan. Kaya noon, pagka nagtabas ako ng tubo, tinatali ko yun ng sinhita. Dati, pa lang, 25 centavos pa lang noon. Madaling araw pa lang, alas 4 pa lang ng madaling araw, nagtatabas na po ako ng tubo. Ang tatay ko noon, grabe po, lasinggero siya, sugarol siya. Ang hindi ko makalimutan po, yung tatay ko sinuntok niya yung nanay ko dahil nakipagsugal, natalo, gustong kunin lahat ng pera. Tapos noong nadaanan niya ako, sinipa niya ako. Alam niyo yung ganoon, sobrang gulo po. Dito nga po sa side ng tatay ko noon, pinalayas siya, binugbog siya, pinalayas siya. Kasi nga, pagka yan ay nakikipag-inuman na, hindi maaaring hindi makipaggulo. Kaya yung mukha ng tatay ko noon, guhit-guhit. Kasi maraming mga tama ng mga bote, alam niyo yung ganon. Yung braso niya, hallelujah, glory to Jesus. Kaya, napakahirap. Naging yung isipan ko ay, alam niyo yun, parang rebelde na rin. Tapos, puno rin ako ng bisyo. Talagang grabe po pag yung bisyo ko ay grabe. Kaya sabi ko, hindi ko akalain na isang araw maglilingkod ako sa Panginoon. Amen. Kaya noong nakilala ko ang Panginoon, 2003, hallelujah, doon ako minold ng Panginoon. Nakatira ako sa church na noon. Tapos naturuan ako, na-motivate ako hanggang sa dumating yung time na nag-evangelize na rin ako.
Doon sa madalit salita, umahayo na rin. Naging worker po ng church, naging kabataan. Hallelujah. Noong 2003, 23 years old po ako noon, nakakilala sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Tapos kahit mga naka-wheelchair, dinadala namin sa church. Kahit mga addict, dinadala namin sa church na para makakilala sa Panginoon. Naalala ko ngayon yung family ko. Sabi ko, kung mga ibang tao nga, kaya kong magsakripisyo na dalahin sa church, bakit yung mga magulang? Bakit yung relatives ko? Nagkaroon ako ng burden. Hallelujah. Salamat sa Lord, sinamahan po kami ng Panginoon. Ngayon sa madalit salita po, ngayon kasama ko na po ang pamilya ko sa paglilingkod. Ang pinaka-elder ko ngayon sa church, tatay ko. Kaya noong na-born again po siya, alam nyo, nakakatuwa. Dahil nung na-born again siya, kilala siya sa bayan namin. Kaya pag pupunta ka sa amin noon, punta ka lang doon sa paradahan ng papuntang bahay namin, David, Barangay David, gano'n. Punta ka lang doon sa paradahan ng tricycle ng Barangay David. Pag tinanong sa'yo, saan ka? Saan ka punta? Sasabihin nyo doon kay born again, kay Graciano. Alam na nila kaagad yun. Doon. Alam niyo yung ganoon. Hallelujah. Sa paglilingkod sa Panginoon, marami po akong mga naging kaibigan sa kalukuhan. Alam niyo yung ganoon. Itong paglilingkod ko sa Panginoon, yung mga naging kaibigan ko sa kalukuhan, sa inuman, ganyan, pinupuntahan nila ako. Halika na, ganoon, ganyan. Pero dahil sa may sarili tayong pagtanggi, na mawawasak yung paglilingkod natin sa Panginoon, ay hindi na kayo na. Iba na po ako ngayon. Ako po ay naglilingkod na sa Panginoon. Yung pinaka-close friend ko noon, talagang sumuko din sa akin. Sabi niya, boring kang kasama kasi pag ikaw ay pinapunta ko sa bahay, kape ang hinahanap mo. Sabi niya gano'n. Hallelujah. Gano'n Alam niyo, sabi ko nga sa kanya marami na ngang mga lingkod ng Lord, mga pastor pa na nasisira. Sabi kong gano'n, dahil sa ganyan. Sabi kong gano'n. Hallelujah. Kaya salamat sa Lord, yung sariling pagtanggi po, mga kapatid, ibig sabihin po ni Apostle Paul, na sinusupil niya yung sarili niya. Hallelujah. At may sarili siyang pagtanggi. Amen. Tinatanggihan niya ang ayaw ng Diyos. Kasi po, pag ikaw ay mananampalataya po ng Panginoon, kung ano yung ayaw ng Diyos, ayaw mo na din. Kung ano yung gusto ng Diyos, praise God, gustong-gusto mo po yan. Amen. Ano po ba ang gusto ng Panginoon? Soul winning. Amen. Ano po ba ang gusto ng Panginoon? Marami pang makakilala. Gagamitin yung buhay natin para ang tao magbalik loob sa Panginoon. Amen. Ano po ba ang gustong-gusto ng Panginoon? Maging kaisa ka sa gawain ng Panginoon. Ano ba ang gustong-gusto ng Panginoon? Maging kabahagi po tayo sa gawain ng Panginoon sa paglago. Amen? Hallelujah. Kaya, itong bagay na ito, mga kapatid, sa ating pagtakbo sa paglilingkod sa Panginoon, kaya nga nilagyan ko po dyan ng matyaga sa pagtakbo sa pananampalataya. Totoo po yan. May tiyaga po. Hallelujah. Ang pananampalataya sa pagtakbo po ay kailangan natin ng tiyaga. Amen? Bakit ang mga Israelites nakapunta at nakarating sa lupang pangako? Yung mga nakarating sa lupang pangako, nagkaroon ng katyagaan. Kasi po, hindi lang po basta-basta yung pag-travel nila papuntang lupang pangako. Nakarating po sila sa ilang. Yung ilang ay disyerto. Sino po dyan ang nasa Middle East? Hallelujah. Naniniwala ako na walang nabubuhay sa gitna ng disyerto. Kasi nagkaka-sunstorm pagdating ng hapon. Init. Walang tao, walang tubig, walang puno. Grabe ang init, di po ba? Hallelujah. Yung pag-travel ng mga Israelites puntang lupang pangako at nakadaan sila sa ilang is nagre-represent ng trials, ng problem. Minsan nilalagay tayo ng Panginoon sa mga ganung pagkakataon
Pero lagi nating tandaan, kung may ilang, may ulap na bababa po, lililim po sa atin. Kung walang makain, may mana. Kung gusto ng karne, may pugo na ibibigay ng Panginoon. Alam niyo po yun, God will provide. Amen? Hallelujah. Glory to Jesus. Bakit si Elias nakasurvive sa krisis? Dahil dun sa uwak na ginamit ng Panginoon. Amen? Hindi natin kayang limitahan po ang Panginoon sa kaya niyang gawin sa atin. Amen? Hindi natin kayang bigyan ng limitasyon ang ating paglilingkod na maaaring gawin ng Panginoon sa atin. Amen. Hindi natin kayang limitahan ang mga blessings na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. Bakit? Dito po ako matatapos. Ang blessings na dumarating sa buhay ng bawat isa bilang mananampalataya. Parang Supreme, sabi ko nga po, parang Supreme Court. Pag sinabi ng Supreme Court, hallelujah, for example, sabi ng Supreme Court, inire-release ko na, Rodel, yung 1 hektarya na lupa sa Pangasinan para gawing mong church. Walang kahit na sinong opisyal ng gobyerno nahaharang, hindi nila kayang harangin yon. Amen po. Ganun din po ang blessings ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, pagpapalain kita, pagpapalain ka ng Diyos. Pag sinabi ng Panginoon, ibibless ka niya, ibibless ka ng Panginoon. Walang sino man pwedeng humarang po dyan. Amen. Naniniwala po ako pag sinabi ng Panginoon na ibibless ka niya, ibibless ka niya. Hallelujah. Kaya sa ating pagtakbo, hallelujah, sa pagtakbo, sa matyagang pagtakbo sa pananampalataya, takbo lang tayo. Amen. Patuloy lang, lingkod lang. Hallelujah. Lingkod lang tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kahit maraming trials and problem, kahit maraming mga crisis na ating nararanasan, nakakatuwa nga po, nakaka-bless nga po si Sister Ninya eh. Di po ba sa 200 pesos, pag nakapagtinda siya 100 pesos, tuwang-tuwa na siya. Nagagalak na siya. Hallelujah. Mayroong ng joy sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kasi po, mga kapatid, ang ating dapat motivation sa ating paglilingkod may kagalakan. Amen? Sa pagpapatuloy natin sa Panginoon, dapat lagi tayong nagagalak sa paglilingkod sa Lord. Amen. So yun lang mga kapatid. Hallelujah. Matyaga sa takbo ng pananampalataya. Yung nga po, yung number 1 ko po, yan naisin ko po dyan, may sariling pagpapasya. Number 2, may sariling disiplina. Number 3, may sariling direksyon. And then number 4, may sariling pagtanggol. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Sa kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Father God, thank you Lord sa message. Salamat sa iyong mga salita po, Panginoon. Na alam ko po na minsan pang nagpalakas, nagpaalala po sa amin. Salamat Lord sa iyong mga salita na patuloy na nagbibigay pag-asa sa aming paglilingkod. Maraming salamat Lord sa platform, hallelujah, ng Daily Devotion. Sa lahat ng aking mga kapatid na narito, salamat sa buhay ng bawat isa. At dalangin ko po ang protection and provision, Lord God, sa buhay ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Ibinabalik ko po, Diyos, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito po aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen, amen, and amen. Thank you po mga kapatid. God bless po.